Ayan po yung ano ni Inday, yung tanim na Madre de Agua. Ito yung pinakananay-nanay nila kumbaga. Yan. Maano na siya, malago at saka marami na siyang sanga. So ang ginagawa ko, pag magkukuha ako ng ipapakain ko, inaano ko lang dito oh, sa may mga ganito niya oh. Pinuputol ko 'yan oh. Maano lang naman 'to, madali lang putulin. Nan oh. Nan. Diyan ni Inday pinuputol. Tingnan nyo po oh. Yan. Para maitagsok ko na naman, maitusok na naman ni Inday yan. Ganito niya yung tangkay. O gaya nito oh. Marami na akong naitanim na Madre de Agua actually. Kaya hindi tayo mabibitin sa pakain. Ayan po oh. Yan, mga Madre de Agua yan. Marami pa yan doon sa baba. Kaya ang ginagawa ko dyan, pag nakakakuha ako ng ganito oh, itinutusok ko lang dyan, hilera dyan sa mga ano niya, katabi niya. Itong isa nga na ano na parang na ano ba, na natumba. Pero hindi naman to mamamatay. Yan, ang gagawin ni Inday, i-ano lang natin dyan, itusok lang natin dito oh. Itusok lang natin dyan. Mabubuhay na yan siya. Ang Madre de Agua hindi po maselan, napakadaling ano, napakadaling tubuin. Yan. 'Di ba? Kaya itong side na to dito, talagang nakaano yan, nakalaan ah. Hindi ko alam ang Tagalog, bala kayo. Nakaano yan para dito sa mga Madre de Agua. Kasi pag nagtatanim ako, ayaw ko yung pakalat-kalat. Ayaw ko yung kung saan yung isa. Gusto ko pag yung Madre de Agua, kalamansi, mga ano. Actually, pero yung mga nyog, nakakalat yung nyog. Kasi ang purpose ni Inday sa nyog niya is para ano, protection din sa ano, sa soil erosion. Yan ang purpose ng mga nyog ko kung bakit nakakalat yan. Madami akong punong nyog. Sobra din to, ano, 100 na puno. Pero ano pa, ilan-ilan pa lang yung namumunga. Yan. So dito na side, ano talaga yan, nakalagay para sa mga Madre de Agua ni Inday. O di ba dito, mayroon na sa diyan oh, na isa na ano, itatayo ko yan mamaya. Dagdagan pa natin yung pagtanim kasi gaya nito, nag-aalaga si Inday ng native na baboy, tsaka native na manok. Maganda to na ano, na pang mix sa ano, sa ipa or ipa ng mais, ipa ng palay or feeds. Kahit feeds pwede nating haluan ng Madre de Agua para makamenos tayo. O dito oh, yan. Kasi may space, sayang yung space. Kaso nga lang matigas yung lupa, parang hindi kaya itusok. Yan, pilitin natin. Yan. Yan po oh. Yan na ang ginagawa ni Inday. Ito mamaya lalagyan ko to ng ano, ng stick ba para makabangon. Kasi siguro nung nag-ano sila, noong nagpalinis ako dito, malamang na ano to. Ay hindi pala. Kinapitan ng damo. Ayan kinapitan ng damo. Itong damo kasi na to, itong Carabao grass Carabao grass. Pati hindi to kumapit sa ano, sa lupa. Isa din po yan sa rason kung bakit nagtsatsaga si Inday na mag grass cutter instead na magpa-spray ako ng ano, yung pamatay sa damo. Kasi iniiwasan ko talaga na lumambot ang lupa kasi baka magka-landslide. Kasi gawa ng slopey area yung ano ko, yung backyard ni Inday. Baka po ano, baka bumagsak yung bahay ko. Baka bumagsak ang bahay ni Inday. So ganito, nagtsatsaga ako mag grass cutter. Ayan kasi dito kagaya niyan ano, slopey area. Kaya nagtatanim ako ng maraming mga ano dito. Maraming puno, especially yung nyog ng puno ng mahogany, mga puno ng ano, rambutan, kasi ang rambutan isa din po yan sa maganda na ano, kumapit sa ano, sa tawag dito, sa lupa. At saka ang rambutan madali lang din patubuin, hindi siya maselan. Yan.
Nag-grass cutter na ako kanina. So bukas doon naman na area o na side. Marami akong marami na po akong naitanim na Madre de Agua actually. Kaya ayan may mga Madre de Agua si Inday dito Yan, Madre de Agua. Tinatanim ko yung Madre de Agua sa mga gilid-gilid lang. Kasi lumalago yan eh. Sa mga gilid-gilid ko lang nilalagay. Dito nga may namatay dito yung space na yan. So magtutusok na naman si Inday dyan. Ganun lang po, ganun lang po talaga ang ang mga technique ba para makaiwas tayo sa sa gasto. Gagasto man tayo pero at least mabawasan natin yung gasto natin. Yan. Ito na to. Lalago na to kasi nakaugat na yan kasi may mga lalago na po yan, lalago. Ayan po. Yan po ang ma-share ni Inday ngayong umaga sa inyo. Napanood ko lang din to naman to, itong mga ideas ko na to. Napanood ko lang din naman sa mga din natin ba, sa mga farmers din na kung gusto natin mag-alaga ng mga manok, native na manok, kahit pa nga kahit pa nga yung mga heritage chicken. Kung gusto nating mag-alaga, simulan natin magtanim ng mga root crops, kamote, balinghoy, ano pa ba? Mga gabi. Kasi maganda po yan talaga na na pakain sa mga alagang native na baboy, native na mga manok, mga itik. So meron din naman ako mga gabi dito, pero hindi pa naman ganun kadami yung alaga ni Inday, so kaya pa naman ng Madre de Agua. Pero yung mga gabi ko, unti-unti na rin ako nagpapadami. In preparation na yan para sa mga native na baboy ni Inday. Kasi abangan ninyo sa mga susunod na buwan or mga next year, magpuproduce si Inday ng native na mga biik. So yan po ang ang goal ng Inday Utik Backyard ngayon. Ang magproduce tayo ng native pigs naman muna. Subukan natin yung mga native na baboy. Anyway, mas napapansin ko nitong mga ilang buwan pa lang ako nag-aalaga. Parang hindi siya nakaka-stress. Hindi nakaka-stress sa bulsa. Hindi siya nakaka-stress lalo sa bulsa. Kasi syempre pwede kang maghalo ng mga gulay at saka ang pinapakain ko lang is ipa ng mais, ipa ng palay. So malaking kabawasan sa budget talaga. Yung may mga saging din sa Inday dito, alam niyo yung yung saging, yung stock, yung tangkay ng saging. Pwede rin natin pwede rin nating i-harvest yan dyan, i-cut, then gayatin natin, then ipapakain din natin sa mga alaga nating mga native. Pwede din po yan. So ayan, madami din akong saging dito. Kaya ihanda nyo ang inyong mga sarili, ihanda ninyo yung mga tanim ninyo once na nagbabala kayo mag-alaga ng mga livestock. Ayan po. Ayan may mga gabi doon si Inday. Yan, gabi yan dyan. So dyan na portion gabi naman para hindi sila nakakalat. So ayan po. Magandang araw sa lahat. Nag-share lang ako kasi baka 'di ba makatulong din sa mga gusto mag-alaga kung paano yung mga techniques, yung mga paraan para makatipid tayo. Maganda nga kung malawak ang lugar mo, magtanim ka pa ng mais. Kahit pansarili na lang kasi ang mais din maganda rin yan ipagiling ang mais then ihalo sa patoka, ihalo din sa pakain sa baboy. Yan po. So mag-unti-unti na tayo kasi nasa balita araw-araw nasa balita yan araw-araw na yung shortage ng bigas mag-ano na nga tayo, mag-aangkat na tayo ng bigas. 'Di ba? Napakalungkot isipin. Kaya ibig sabihin lang na tataas yung presyo. Tumaas na nga actually, tumaas na nga. So ang ating DA, Department of Agriculture, nagsasuggest nga sila na na alternative na carbs
Instead sa bigas, pwede rin tayo kumain ng ano ng kamote at saka kasava. Pero isipin mo na lang, ulam mo sinigang, then kanin mo, ang carbohydrates mo is ano, kamote or kasava. Ano kayang lasa, no? Kaya yan po, sa mahal na rin talaga ng bilihin ngayon, mas maganda talaga na pag nasa bukid ka, mag-isip ka at magsimula ka na talagang magtanim. Yan talaga ang inaano ni Inday, magsimula kang magtanim. Yan talaga ang lagi nating isipin in preparation para sa future, no? Para sa future, especially kung malaki ang members of the family, no, 'di ba? Malaking budget yan sa araw-araw sa pagkain. So mag-isip talaga tayo mga ka-farmers, mga ka-farmers, mga ka-backyard ko. Kahit po na mga nasa city lang, nasa city din kayo at may konti kayong space, ilagay nyo lang po sa mga container. Ilagay nyo sa balde or any kind na container na pwede kayo magtanim para kahit papaano makameno sa budget. Kasi ngayon, mayaman mahirap, nakakaramdam po ng ano ng ano ba nung pagtaas ng presyo. Yan po. Magandang araw. Sipagan lang talaga natin. Sipagan para hindi tayo lagi dumadaing na wala na kaming ulam, wala kaming ganito ganyan. Kasi kung may tanim tayo, may mga gulay tayo, yung mga gulay na hindi natin kaya gulayin or ulamin, pwede nating itinda yan. Pwede nating itinda, then ipalit natin ng mga ano ba, mga dried na fish, no? Tuyo, dilis, na ganyan, 'di ba? At least hindi rin tayo mananawa sa puro kain nila ng gulay, no? Ayan po.